At kaugnay po niyan, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Ginoong Sergio Ortiz, ang Pangulo po ng Philippine Exporters Confederation Incorporated of PhilExport po. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Ortiz. Si Kirby Magandang tanghali rin sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Okay, sir. Siyempre, una po, ang inyo pong reaksyon kaugnay po nung sunod-sunod na magandang pagtaya po ng ating ekonomiya sa ngayon. Well, nakakatuwa, no? Talagang medyo umaani ng mga reforma na nangyayari sa ating bayan. Pero siguro, we should not rest on the laurel of that, no? Kasi yung upgrade itself does not do us anything, no? Okay. Ang importante, building blocks yan para yung foreign direct investment natin pumasok at para makakreate tayo ng jobs at malibdate ang property dito sa ating bansa. Okay. So, dalawa na yung rating company na nagbigay sa atin. Siguro yung Moody's, baka kasunod na rin yan, ano? Kailangan talaga ma-translate lang natin yan doon sa talagang pag-usad na ekonomiya para sa employment generation at poverty alleviation. Pero Ginoong Ortiz, ano kaya ang magandang epekto po nito sa ating pong mga kababayan na kailangan pong pumasok sa ganitong klase ng mga pagnenegosyo? Well, sabi nga sa inyo, that in itself, ibig sabihin yung pag-umutang ang ating bayan sa medyo mababa interest, no? Okay. Mas madali siguro ang umutang. That itself is not going to mean anything to the ordinary people. Okay. Sa mga businessmen, kung may mga PPP, baka ubusad yung malalaki natin project dahil medyo mas madaling umutang abroad, mas mababa ang interest, no? Okay. Pero kailangan yan magamit natin para pumasok talaga investment dito. Opo. Sabihin, by itself, it's a building block. It does not solve much of our problems, pero kailangan yan para tuloy-tuloy yung pag-angat natin ekonomiya. Opo. Ginoong Ortiz, isang bagay pa po yung pagpalo po ng 7,200 mark po ng ating pong stock trading index. Sa mga hindi po nakakaunawa, ano po ang ibig sabihin po nito? Well, hindi ako masyado tumitingin dyan sa dahil hot money yan, portfolio investment yan Ang gusto ko talaga pagtuusan ng tingin natin ay yung foreign direct investment dahil yun na nag-create ng jobs, at saka yun ang permanente. As a matter of fact, yung stock market inumpisa na i-regulate even ng ating gobyerno dahil yan kuminsan also dangerous yan, Kaya nga yung ating mga kalapit bayan medyo nag-iingat yan, naglalagay ng mga limitasyon sa paglabas dahil kuminsan like what it says, hot money yan, pwedeng lumabas yan sa isang masamang balita, pwede magtakbuhan lahat yan, Okay. At kung minsan nagkakaroon ng property bubble, dahil pumapasok ng mga pera, normally sa mga property companies, nagtatayo sila ng mga buildings, tatayo ng hindi permanente yung pera na yan. So, kailangan, while it is good to have money coming in sa portfolio investment, talagang ang dapat natin pag-iihin siguro yung pag-attract ng permanent investment, yung foreign direct investment. Opo. Sir, isang bagay pa po, yung mga natatanggap niyo pong impormasyon, kaugnay naman po, dun po sa status po ng ating export industry, ano po ba yung mga pangunahing tumaas at bumaba po sa mga panahon ngayon? Well, ang malungkot, hindi naman natin kasalanan dahil ito function ng merkado to sa US at sa Europe, hindi pa nila nasosolve yung problema nila sa ekonomiya. Ang order medyo bumaba, especially do sa electronics natin, kaya medyo naasahan natin paglaki ngayong first semester ng export hindi nangyayari. At we are hoping na nag-rock bottom na tayo at baka sa second semester mag-umpisang umangat. Dahil yung target natin, pagka ganyan na nangyayari, hindi natin ma-attain. At syempre, sir, habang patuloy po na bumababa yan, yung pagbaba naman po ba nung ating pong peso-dollar exchange ay mananatili po rin ba sa ganung pwesto yon?
Medyo pakiulit mo ngayon, tanong? Apo. Sir, nabanggit niyo po kanina yung pagbaba po nung kaugnay po ng ating mga export industry. Sir, yung pananatili naman po ba nung atin pong peso-dollar exchange po ay mananatili po dun sa ganyang posisyon? Well, although the epekto, yung pagpasok ng dolyar ng export, saka ng OFW, saka ng iba pa sa atin, saka ng investment sa exchange rate, supposed to be, kung humihina yung export natin, dapat humihina rin yung dahil nababawasan yung pumasok ng dolyar. So, ang inaasahan sana namin, mapanatiling huwag pinalalakas masyado ang piso dahil hindi makapag-compete yung ating mga exporters pagka masyadong malakas yung piso dahil mahal yung ating bilihin. At sana po sir, mas tumaas pa o mas lumakas pa po ang piso kontra dolyar dahil tayo rin pong mga Pilipino ang magkukuha o matatamasa po ng kagandahan na yan. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Sergio Ortiz, at happy weekend po.